Teka, Masyado atang ready ba kayo doon? maaga, papi. Kaya, ready ba kaya sila doon? Kasi, kanina, hindi masyadong gana yung Vex. Pero dito, ito ganang-gana no-brainer eh. Kayang pasabugin yung glue eh. Ito yung, depende na siguro sa laro. Pero in terms of, again, kapag draft po tinitignan, theory, kumbaga in paper, tsaka theory ang ating tinitignan. Iba pa rin, no? Glue against a Vexana, in paper, ay talo talaga ang glue dyan. Dahil the moment na gamitin yung split-split at bugaan ito ng buong abilidad ng isang Vexana, mabilis pong natutunaw via the Cursed Touch passive yung split-split. That's right. And hindi biro yun. Isang glulet na pumutok. Hindi nga lang ikaw eh, pati yung tropa mo madadamay eh. Oo, sabay-sabay kayong sasabog doon. Oo, ang laki ng AoE din doon eh, kahit pa paano. Pang-clear nga ng minion waves yun eh. Oo. Kaya sobrang powerful. Hindi na nga kailangan mag-paramis dito ng Falcons Esports. True. They could just take another tank here. The Hilda is once again still very much open. If hindi ito kukunin ng either teams, this would mark the first game ever na open yung Hilda, hindi naban at walang kumuha. That's true. And Hilda works here very well kasi as usual, as much as possible, gusto mo frontliner sa iyo. And it looks like that's a CC. Oh, yeah. Huh. Okay. Sinagot ng sagot. Sagad na sagot. And Battle of the Dark Horses talaga ang ating natutong ngayon. Dalawang Dark Horse, dalawang naglalasunan. Anong panapos mo, Fight Chicken? Alam namin na ikaw ang umuutak sa draft ngayon. Kayong dalawa ni Moba Zane. Ano ang pang-flex? Johid. Okay, yan ang medyo na-weirdoan na. Hindi ako masyadong... Wala silang early game burst men eh. Kasi matagal pareho to eh. Cecilion tsaka Bruno, napanood na natin to eh. Parang sino magmukha nito? Twisted Minds. That's true. Yung combo ni Coffin tsaka 27 minutes, 30 minutes yun. If I'm being honest, lahat ng mga nagiging kakombo ng Johid ay early game. We had the Johid Julian. Way back, we had the Johid Eudora. Also, we had the Johid Farsa. At some point, we had the Johid Lunox. Exactly. Kumbaga parang lahat yun ay may mga level 4 na power spike. Ang tanong ngayon ay ano ang gagawin ng BTK? Makakita na naman ba tayo ng game number 3 with Falcons Esports securing a win against BTK here? Or makakalaso na naman ba ang BTK at makakakita tayo ng first sweep of the night? Let's enter the Land of Dawn in game number 2 between Falcon Esports and BTK. Sino kaya ang maghahari dito? Yung glue nga ba ay puputok under the pressure of Vexana? Yun ang magandang tanong dyan. And if you are BTK, willing ka ba na mag-group up? Kasi at this point, I think from the first 8 minutes of the game or 10 minutes of the game, you are gonna be on survival mode most of the time. Sa lineup na ginawa dito ng Falcon na level 4 pa lang, pwede na may paghampasan. Oo. At pakiramdam ko itong Johid nga na to, it's not to make plays in the early game, but just to at least mitigate yung kahinaan nila sa early game. Yung kumbaga parang pambalanse, konting asukal sa mapait na kape. Yung point, ibabato mo lang palayo. Lalaban kayo. Hindi, ayaw naming lumaban. Ibabato mo lang. And for Fight Chicken here, second time na niyang ginawa na parang pina-counterpick lang niya yung sarili niya. Gumana naman last game. So, I can't blame him for doing the same thing in game number 2. I mean, the mechanics speak for themselves. Pero yung mechanics yan, kasi madali lang talaga siyang gamitin. Kasi sobrang, counter effects lang. Pero let's see. Again, level 4, you can still kind of just expect Falcon Esports na magwala dito. I don't think ko contest itong BTK. Pero you never know. Malay mo, may gawin silang kakaibang huli. Like si PX7, huli nila out of nowhere. That's true. Hindi naman mababurst ng Falcons Esports yung glue kung patay yung mambaburst. Yun! Dito kay Fight Chicken. Diba? That's another way to approach it. Pero mukhang dahil hindi pa nga level 4 dito si Fight Chicken, may impending na dive down bottom lane. Pero makikita. Uy! Grabe naman si Moba Zane doon! Aura, Aura move. The Sigma move, bro! The Sigma move. Oh my goodness! Silakad lang niya, tas kumaliwa agad. Alam niyang may tao eh. Sabi niya, teka lang tol, pakapa-ultihin ko lang to. Ay, ang lupit. Tapos sila pa yata yung gusto control dito sa Pagong. Yun ang pinakamagandang ginawa dito ng BTK so far. Let's see kung magagawa ulit nila yon. Kid X, malapit pa yung Glorious Pathway pero it's not there quite yet. Fight Chicken,
Sinasiyawan na si PX7. Sabi ko sa'yo, counter, what is counter? Look at that guy, they take out the Vexana. So, anong gagawin nila ngayon? That is a 4-man dive dun sa baba by BTK. Pero looks like may laban pa naman. Royal Milk and Kid X ang kunat ng duo na yan. 2 for 2 exchange. Natatawa ako sa approach ni Five Chicken, men. Alam niya na logi siya doon sa Vexana, hindi siya nag-ulti. Hanggat hindi full stacks para pagka-ulti niya, rekta sakay. Kaya nga, hinarapan niya eh. And to be honest, yung mga ganong moves, yung mga hindi ko akalain na gagawin ng kalaban mo, yun yung mga nakakalason talaga yun. At mukhang ang turtle mo pupunta pa rin sa kamay ng Falcon Esports kapalit ni Kid X. Kukunin niya ng Falcon Esports. That is a trade 1 dahil napauwi din nila yung Bruno doon sa taas. Ang importante dito for Falcon Esports as well, kita nyo naman sa lahat ng nangyari ngayon, pantay pa rin sila sa gold and medyo lumalawang pa si Benny dun sa taas, which is, well, dapat lang. Ranger ka, early game. Dapat talaga lamang ka sa Bruno. Parang ang hirap naman kung early game pa lang ay nabubuli ka na ng Bruno. Kaya, especially before the Haas close. Parang understandable pa yung ngayon. Pero pag nakuha na ni Zia yung Haas close, yun na yung medyo kailangan mo nang respetuhin. Yung short trades na lang talaga. Prolonged trades, not so much. I'd like to believe na ang pinakamalakas pa rin talagang gold laner sa prolonged trades ay Bruno. Ang makakasabay lang sa kanya would be an Iksha na medyo may damage na rin. And of course, Beatrix, as long as nabatongan na niya na ultimate niya sa simula. But regardless though, ang daming caveats ng iba. Yung kay Bruno, babanat lang siya. That's true. I mean, yun yung maganda nga sa Bruno eh. At this point, they can actually lose and they will still probably have some... May agad pa, kumbaga, hanggang dulo. So, right now, BTK, masaya sila na pantay lang din eh. Kasi buti nga, hindi sila lugi. That's true. Buti hindi sila baon sa limot dito sa laning phase. Imagine mo, no, may Sicilian sila. Meron din silang Bruno, pero hindi sila sobrang lugi. Oo. And that's a win that BTK wants to take. Kapag RG to, alam mong may tinitimpla pa eh. Oo. Kasi yung Sicilian, mag-stack lang yan, paulit-ulit, nung Bast's Feast. Tapos si Zia malamang gumo-gold lang yan. As long as buhay siya, wala siyang pakialam, go-gold yan. Medyo malaki nga lang daw yung gold difference ng gold laners 1K. kasi kanina pa napapauwi pero may Haas loss na rin naman. Might change though dito sa ating first turtle fight. Kompleto naman ata ang parehas na kupunan. It's gonna be a 5v5 for the second turtle of the game and si Mobazane hawak para sa side ng BTK. Okay, medyo kampante sila. They are willing to go for maybe a 5v5 and flicker in nga papalok. Itong si White Chicken pero tapos na ang pagong. Nakuha na nila yun. And si Mobazane ang inaabol ngayon dito. And they are gonna have to make a run for it. Buti lang ang makunat yung mga hero nila. Si Zia dyan, makikipag lang. Ay pagabulan lang. Ay pagabulan lang. Pero wala naman siyang damage masyado sa ngayon. Shark gonna reset the orange buff. A very smart approach coming from BTK pero napakaganda ng ginawa ng Falcon Esports doon. Dahil alam nila na lamang sila in terms of stats, especially early to the mid game pa lamang, ay kahit na una BTK around that turtle area ay pinilit pa rin nilang mag-go. Pero Royal Milk suffering a bit of damage coming in from Zia. King of 1v1 o Queen of 1v1 ang CC. Pero mukhang mauuna kay PX7 dun sa likod. Pinaghiwalay yung dalawang nakadress at hindi sila na-impress dahil dalawa pa kayo na tot ni Mobazane at pinagtatampal na ni Mobazane dun sa baba. Ito na yung X-Factor ni Mobazane. Nag-kick in na pero at the same time medyo malalim na ang kanyang pwestuhan doon. For the meantime, Shark going down as well. That's 2 down para sa BTK and Falcon Esports. They could use this opportunity to make some pushes happen. At saktong-sakto no, yung power spike ng BTK ay matagal pa naman. Kaya pinipilit na talaga ng Falcon Esports na pumasok lang at pumasok dahil habang lamang sila ay pwede nilang ipilit yan. And for BTK, tuloy yung depensa. I think the most important turret here would be the mid lane turret once again dahil nililimitahan nito yung pagpasok sa jungle area sa BTK and it's very important na ma-hold ito ng BTK para tumagal yung laro. Tama ka naman. If you have the advantage, pasok lang ng pasok. That is the biggest lesson here na pinapakita ng Falcon Esports and nakita natin yon in the previous game as well where sila naman yung nagwawala sa early game. And very different game number 2. Hindi ito yung katulad nung kanina na parang kahit saan katumingin ay kontrolado ng BTK.
Mukhang bumalik naman agad ang composure ng Falcon Esports Ay! at may mahuhuli nga dito. Agarang Purify para kay PX7 na si Kid X naman ata ang bibigyan sunod. Yung mga ganun no, Omi, yung mga gamuntigan, si PX7 kung walang Purify yun, naku po, napitas na naman yun. That's true. And Mobazane! Ay! Goes down! Na-underestimate yata nila yung damage output na pwedeng lumabas mula dito sa isang CC. Mobazane goes down without a fight here and naging pauta na naman sa Falcon Esports yung pangalawang turtle. Kita yung suporta ng community ng Myanmar at mukhang may mababato sa ilalim ng Torre at agarang Naku po! hinate. Shark goes down at sunod nata si Fried Chicken. That's 2 death sonatas for 2 kills na mapupunta sa Falcon Esports. Falcon Esports naglalaro. They are playing like their lives are really depending on it. Picking up the tempo. Ito yung ginawa ng BTK sa kanila kanina. Oo, parang pinapatikim nila kung ano yung nangyari. And BTK, dalawang tore na ang nawala pero wala pa namang inhibitor turret na bumabagsak. And so far, a 5K gold lead for Falcon Esports. Nararamdaman nila hindi makalapit, hindi makaabante si Mobazane. Walang hingahan. Ito yung the reason kung bakit sobrang lakas dati din ni CC nung panahon na tank jungle pa ang mga namamayagpag sa Land of Dawn. Sobrang laking bagay ng sustained DPS na wala kang sagot kasi bumabalik lang din yung buhay niya. Yun yata yung nakalimutan ng tank jungle nitong si Mobazane. Bumalik sila sa mga dating solusyon sa mga lumang jungler at mga lumang problema. And this CC definitely one of them. And looking at the build-up coming in from CC, no, sure naman may Warax yan. There is a slight chance na nag-brute force breastplate din yan kasabayan ng Oracle. Yung mas aggressive, no? no? Yung mas aggressive. Kumbaga, masakit yung CC, mabilis kumilos, and overall, marami ding sustain. As you said, Rock G, meron pa nga silang revitalize na nanggagaling dito kay Kid X. So for BTK, burst damage ni Hun ang kanilang inaasahan. Di pa rin naman tapos. Again, this is a Sicilian. Kapag Sicilian kasi, pag hindi mo ma-end yan, magbilang-bilangan. We have seen that multiple times in the past. Mga kaibigan, Sicilian, only stacks ng Pat's Feast. You can clear anything. That's true. Siguro mga 20 minutes. One hit na lang. Give or take. 11 minutes pa tayo mag-aantay dito. Madami pang panahon dito para makapag-comeback ang BTK sa totoo lang. Pero again, if you're Falcon, ang nasa isip mo dito, guys, tapusin na. Madaliin natin to. Bilisan natin yung tempo ng laro. Oxim, if you are Falcon Esports, ang gusto mo na lang talagang gawin dito ay tapusin na ng mabilis. Tapusin! When you're up against Sicilian kasi, the moment na umabot yan ng mga 15 minutes pa lang, kakabahan ka na eh. Yun nga eh. Masakit na yun eh. Pero pag umabot pa ng ultra late game, yung mga 20 minutes, 22 minutes, naku, that's when you see yung mga pagkakumabit yung sanguine per skill na combo, yun na yung may mamamatay na isa. And that's the biggest question eh. Kung abot tayo sa puntong yun. Kasi ginawa yun, again, ng Twisted Minds. Yung pinaka-recent example of a Sicilian na pumuso lang. Puso lang talaga. 28 minutes, 29 minutes yata yun. Nakalimutan ko na. Pero talagang yung Brunot Sicilian na yun ay against all odds. Oo, and yung Bruno malapit na rin sa kanyang Trinity, no? Oo. So I guess this is the first task for BTK. Dumepensa dito sa Lord Push na nagmumula sa Falcon Esports. Mid lane ngayon ang punteriya. Meron pa naman blessing yung Torre. Glorious Pathway nagamit na rin. Pero mukhang hindi pa naman magpupush dito for a team fight. Matatali lamang doon sa may bandang likod sila Hun. Pero mukhang babagsak na nga ang inhibitor turret dito in the mid lane. It's gonna be very tricky to navigate dito. For Falcon, they are gonna have to pick up the tempo. Pero parang kailangan mong tanggapin na hindi talaga kayo makaka-push basta-basta, especially pag buhay si Hun. Oo, at hindi lamang si Hun, no, pati si Zia na nandyan na rin ata ang Berserker's Fury in just a bit. Oo. May mga Lord Waves pa rin naman ang paparating. But when you look at Falcon Esports, they really don't have a clear way to engage. Glorious Pathway plus the Spear of Alpha lang Ayan talaga. na, ginugulat na nila and they're trying to make a big play. Binatong alam Oy! pa si Kid X. Tinira ng Fountain and ngayon si White Chicken ang humaharap. Hinahanap niya si Royal Milk and maybe. Ayun pero na, ang boss! natikitan niya yung kanyang weakness. Ito na si Benny going down. And now, it's gonna be BTK's time to shine. Nagsisimula na ang Sicilian scaling. Pero again, that is still very much a mission successful if you're Falcon Esports. May nakuha kang dalawang inhibitor turret. But ito pa yung opposite lane mula sa Lord na magsuspawn. So this is really, really good for you. Yung sunod na Lord ay malulugi talaga ang BTK. Kailangan nilang alagaan ang kanilang mga waves, especially around the top lane kung saan na mukhang yan ang pwedeng gamitin ng Falcon Esports to win via segue kung sakali. And if I'm being honest, Rock G, kahit sino
sinong ipadala nila in a 1v1 setup against Royal Milk. Kung sakaling si Royal Milk yung nakatimbre doon sa taas, ay walang may kaya sa kanya. Babalik at Yeah. babalik lang yung buhay Babalik talaga. at babalik. Especially with the Flicker, ay malalapitan din niya si Zia. No? Maybe Zia stands a chance, but would you really risk your gold Oo, laner? Di ba? yun nga eh. Ipaplanta mo ba yung gold laner mo against the CC? Do or die doon sa taas. Kasi dito, buhay kayo, pag buhay pareho si Hun tsaka Zia, pag nirisk mo yung isa doon, Yeah. baka mahirap na mag-control ng wave. And that's the biggest problem, di ba? Na kailangan nilang solusyonan. And again, tama yung sinabi ko kanina, it will kind of depend on whether or not Falcon Esports will have good wave management, especially doon sa mga open na lane doon sa taas. Oh, and now with this Lord spawned, Falcon Esports, they will be sending all 5 members around that Lord area. Mukhang ibibigay na ito ng BTK. Mukha Naniniwala sila na meron silang sapat na wave clear. Ang tanong na lang ay magiging sapat nga ba? Dahil in theory, they do have that wave clear. Kaya nga eh. But also in theory, Falcon Esports, they have the tools to block that wave clear. Kailangan, wag kayo depende na lang siguro kung sino yung unang manggugulat, Oo. Pag ginulat kayo nung Falcon na biglang binagsakan out of nowhere itong si Hun o si Siam, baka matapos agad doon. Pero pag si BTK naman ang gulat, biglang pumasok si Mobazane, biglang mag-flicker in si Shark dyan kay PX7 yan, abangan niyo yung babag yan, ha? Nanganganib yan. Oo. Baka sila naman ang lumamang. Let's see kung sino nga ba makakalamang. Hinati na nga ang battlefield. Shark mukhang naipit pero si Kid X ay napatutuon sa may bandang likod. Si Hunay buhay pa rin naman pero punta tayo kay Mobazane. Si Royal Milk ang kanyang binigyan. Ayan na nga, and there you go. Dax is gonna stay alive here. Poy Chicken to clear na paharap and PX7 hinanap niya. Pero look at that, hindi yun magiging sapat. And nagkakabatuhan na mga kaibigan. Kid X, nasa harapan, he's gonna go down. Pero sabi nila, yung yellow, yung ice cream, konti na lang. Hindi pa nila kinaya. And there you go. Looks like it will not be a problem though, as it will be the victory para dito sa Falcon Esports. It's a 1-1 mga kaibigan.